Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. O itong si Kibuloy, ano na, matagal na yan sinasabi na ipapa-extradite ng US government si Kibuloy. Pero ngayon lang seryoso eh. Ngayon lang seryoso at kinumpirma talaga na mayroon na ngang official at formal request ang US government. Kinumpir naman na po yan. Kinumpirma na ng Department of Foreign Affairs at ang latest na balita, maging ang Department of Justice kinumpirma na rin. Natanggap na di umano nila yung i-transmit sa kanila na request ng US government. At ang balibalita mga kabunyog, sabi ng ambasador ng Pilipinas sa Amerika, kapag pumayag na ang Pilipinas at ang gobyerno at ang korte na i-extradite si Kibuloy, posible daw na magpadala mismo ng eroplano ang US. Grabe, ano? Magpapadala ang US ng eroplano para sunduin si Kibuloy. Mga US Marshals umano mismo ang susundo dito kay Kibuloy, mga kabunyog. So, talagang seryoso ang US government dito sa request na ito. Yan po mismo ay kinumpirma ng ambasador ng Pilipinas, si Babes Romualdez yata ang ambasador natin sa Amerika. Ano? Sabi ni Philippine Ambassador to the United States, Babes Romualdez, posibleng mga US Marshals mismo ang sumundo kay Kibuloy kung pumayag na ang gobyerno at pumayag na rin ang korte na i-extradite ito. Bakit? Bakit mga US Marshals ay medyo kailangang i-secure yan si Kibuloy. Hindi naman daw yan ordinaryong wanted ng FBI. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ito? Yan ang sabi ng Philippine Ambassador sa United States. So ang latest, mga kabunyog, kinumpirma na ng DFA, kinumpirma na rin ng DOJ. Ang pinag-aaralan na daw, mabusising pag-aaralan umano ng Malacanang o ng Palasyo ang extradition request ng US government tungkol kay Kibuloy. Bakit sino ba ang dapat magdesisyon yan? Ang magdidesisyon talaga niyan ang Pangulo ng Pilipinas. Pangulo ng Pilipinas ang magdidesisyon diyan. Mga kabunyog. Pag sinabi ng Pangulo ng Pilipinas, okay, pagbigyan natin ang request ng US. Ang gagawin niya ng Department of Justice, magpa-file na ngayon sa korte. Ipapaalam sa korte na ang stand ng gobyerno ay payag na i-extradite. So maglalabas ngayon ng desisyon ng korte. Pag nag-decide ang korte na sang-ayon din ang korte, kasi may kaso sa korte datin dito si Kibuloy. So pag nagsabi ang korte na payag din ang korte na pagbigyan ang extradition request, ano na yan? Susunduin na yan dito si Kibuloy. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Susunduin mismo ng US Marshal si Kibuloy dito. Magpapadala umano ng sariling eroplano para ma-secure ang pagsundo kay Kibuloy. So, hindi ito pwedeng matagalan, itong request for extradition, kasi pag tinagalan yan, mapapahiya tayo sa Amerika. Kumbaga, dati kasi may mga balibalita na i-extradite si Kibuloy, pero balibalita lang yon, kwento-kwento lang yon, wala namang formal at official. Ito kasing pagkakataong ito, mayroon ng formal at official. Natanggap na ng DFA at na-transmit na sa DOJ. At kinumpirma na ng DOJ na napanood ko yung interview sa Secretary ng Department of Justice. Natanggap na daw nila. Kaya lang, ang DOJ kasi hindi yan gagalaw kung walang go signal sa Malacanang.
Oh. Ang DFA naman, dumaan lang naman sa kanila yan kasi siyempre truth channels. Ang request kasi galing sa United States government. Dumaan yan sa State Department ng US. Galing sa State Department ng US, itransfer ngayon, pinadala ngayon sa DFA. Ang DFA, hindi naman madidesisyonan yan ng DFA kasi legal matter yan. So ipinasa nila sa DOJ. Ang DOJ naman, hindi naman madidesisyonan yan. Kasi sensitive na desisyon yan, sensitibong desisyon. Ang magdidesisyon yan ay Pangulo ng Pilipinas. Kapag Pangulo ng Pilipinas ang kapag Pangulo ng Pilipinas ang nag-decide diyan, sabihin ng Pangulo ng Pilipinas, sige, i-grant natin 'yan. I-process na ang mga requirements niyan. O, gagawin na ngayon ng DOJ yung trabaho. Magre-request na ngayon ang DOJ sa korte. Tapos pag nag-approve ang korte, yun na. Pag nag-approve ang korte, yun na. Extradited na yan. Susunduin daw ng US Marshals at may eroplano daw mismo ng US na darating. Oh. Pero sabi naman ng kampo ng mga Duterte, sa kampo ni Kibuloy, haharangin daw nila. Gagawin daw nila ang lahat, ibablock daw nila, ahadlangan nila ang sa lahat ng remedyo na available sa kanila para hindi ma-extradite si Kibuloy. Bakit? Eh pag na-extradite na kasi si Kibuloy sa Amerika, wala na yan. Wala na yan. Unang-una, ang sistema ng hustisya doon, hindi mo pwedeng arigluhin. Oh. Ang lahat ng ang US criminal justice system, mahirap arigluhin yan. Hindi yan tulad dito sa Pilipinas. Kaya doon, sigurado na, mahihirapan si Kibuloy doon. Bagamat maganda ang kulungan niya doon. Pero kahit naman maganda ang kulungan niya doon, pero hindi niya naman kayang anuhin doon ang justice system doon. Pangalawa, kung dito sa Pilipinas, kung masintensyahan dito si Kibuloy sa Pilipinas, pwede siyang ipardon ni Sara Duterte kung manalo si Sara sa 28. Kaya nga, ang hinihintay dyan nila Kibuloy, panalo ni Sara. Pero kung manalo si Sara tapos nandun na siya sa ibang bansa, sa US, hindi naman pwedeng mag-request si Sara naman sa US, ibalik nyo naman yan sa Pilipinas. Pwede ba yun? Hindi. Hindi yan pwede. Kaya halimbawa, manalo si Sara, tapos nandun na si Kibuloy sa Amerika. Hindi naman pwedeng mag-request ang Pilipinas, ibalik na naman yan sa Pilipinas. Kaya hindi pabor kila Kibuloy na madala siya sa Amerika. Kasi mas pabor kay Kibuloy na dito lang siya sa Pilipinas, tapos pag nanalo si Sara, gagawa nila ng paraang maano siya, kung masintensyahan na siya, makonvict siya, ipapardon siya. Di ba? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, yung sinasabi ng kampo ni Kibuloy, haharangin nila, talagang haharangin nila yan kasi hindi pabor sa kanila kapag nadala yan sa Amerika. Once nadala yan sa Amerika, wala nang kontrol ang Pilipinas dyan. Kahit pa maging presidente si Sara sa 2028, hindi na yan. Wala na yan. Kaya pipilitin nila na dito lang si Kibuloy para pag nanalo si Sara, papalaya nila, ipapardon. Parang katulad kay Erap, di ba? Pinardon si Erap. O parang katulad din kay si Robin Padilla, di ba? Pinardon din ni Duterte. Kaya yan mga kabunyog. Pero problemado na ngayon sila Kibuloy. Mahihirapan sila diyan. Sa tingin ko si Pangulong Marcos pagbibigyan niyang extradition request na yan ng Amerika Pagbibigyan niya. Bakit pagbibigyan? Kasi marami na rin tayong ni-request sa Amerika. Mula nang magkaroon tayo ng extradition treaty sa Amerika, may mga Pilipino rin na mga wanted na nandun sa Amerika. Pag-request natin sa Amerika ng extradition, pinagbibigyan nila. Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog,
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.